kasama rin natin ngayong araw si Department of Health Undersecretary Albert Domingo. At bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update kay Yusek Albert hinggil po sa assistance ng DOH sa mga apektado po nating mga kababayan kaugnay pa rin ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Yusek, dahil nga po sa ashfall mula sa Bulkang Mayon, ano na po ang pangunahing health risks na dapat bantayan ng mga residente sa mga apektadong lugar? Yes, Joshua, Yusek March, magandang hapon sa lahat. Tayo po ay nakatutok pa rin sa ating Bicol Region, particular sa Albay, dahil meron tayong inaalagaan ngayon na 1,362 na pamilya na merong kasamang 4,905 na individual. Yung pong ating mga nasa mga bakwit ho ito, saka halo-halo po actually, meron mga nasa evacuation center, meron rin po mga hindi nagpunta sa evacuation center, pero lahat sila ay binibigyan ng ating mga N95 masks. Sa katunayan, sa ating datos, nakapagbigay na tayo ng 9 million pesos na halaga ng suporta. Ano itong mga to? Meron tayong 20,000 na N95 masks, 200 first aid kits, mga water halagang para sa ating respiratory system, kasama yung Lagundi, salbutamol para sa ubo. Meron din tayong mga sa high blood at sa diabetes para sigurado tayong naaalagaan ng ating mga kababayan alinsunod na rin sa utos ng ating Pangulo. Okay, Yusek Albert, no, bukod pa sa mga nabanggit ninyo, no, ano pa ba yung mga agarang hakbang ng DOH para maprotektahan ng kalusugan ng publiko laban sa epekto ng abo, lalo na sa mga may hika, bata at matatanda? So bukod pa po sa mga mask na ibinigay po ng DOH, ano pa po ba? Yes, Yusek March, no, nung nagsimula yung pag-alboroto, yung pagbuga ng abo nung Sabado, gising kaming lahat dito sa Manila, pero ang pinakamanga bayani dito yung ating mga frontliners sa Bicol. Naka-code white po dun sa bahaging Albay at ang ating regional office ay nakatutok. Sila RD Rempilio, nandun sila. Yung ating mga health emergency response team, Rumonda po yan, no? Mabilis ang mga instructions yan mula sa Malacanang, papunta kay SecTed, papunta sa regional office para sigurado nating na-check, hindi lamang yung namimigay ng mask, pero nasisigurado na ang lahat po ng mga Bicolano sa mga apektadong lugar ay naalagaan, natitingnan sino yung mga hirap huminga, may mga nadala sa ospital pero na-discharge rin at naasikaso sila. Okay. Yusek, particular po dito nga po sa Bicol, since malala yung lagay ng abo, ano po ba yung tamang paggamit ng face mask? Pakipaliwanag po, and paano po tayo makakaiwas sa ash exposure? Gayun din po doon sa mga kababayan natin na naglilinis ng kanilang mga bahay. Opo. Ang ating ashfall kasi is mga fine particulate matter, no? Mga maliliit na alikabok. Para pong yan yung pag pinag-uusapan natin yung dun sa landfill, ganoon rin po yun, yung particulate matter 2.5, ayaw natin makapasok yan sa ating baga. At ang paraan po para maiwasan dyan is gumamit tayo ng ating mga face mask. Kaya namin sinasabi lagi, the best yung N95 o kaya KN95. Pero kung wala po yun, kahit po yung ating mga medical mask, pwede natin siyang idoble, or kung wala pa rin medical mask at kailangan talagang takpan ng ilong at ng bibig, kahit po tela, t-shirt or any tela na malinis, pwede nating tiklopin at basahin ng konti, ilagay po sa ating bibig. Banggitin ko na rin, Joshua, Yusek March, nagpapasalamat kami sa Philippine Red Cross, nag-donate sila ng 2,000 na N95 masks, and sa ating Ayala Foundation na nag-donate rin ng 40,000 KN95 masks. Okay. Yusek Albert po, no, sa ngayon po, paano po ba sinisiguro ng DOH na sapat yung supply ng mga gamot, face mask at medical assistance sa mga communities po na apektado po ng ashfall? Tamang tanong yan, Yusek March, dahil nung nakita namin na kailangan mamigay at nakapamigay na nga ng 20,000 na N95 masks. Alam natin na hindi pa ito natatapos, ongoing pa, nakikita natin sa balita, at malay natin baka magkaroon ng susunod na pagbuga ng abo. So nagbigay na rin po ng instruction sa Secretary Ted sa utos ng ating Pangulo, yung pong ating mga stockpile ng mga N95 masks. Meron kasi tayo na sa ibang rehiyon. Last Saturday po, ora mismo, parang pinadivert sila, no? Linipat sila muna doon sa ating Bicol area. Huwag natin kalimutan, hindi lang si Mayon ang binabantayan. Actually, as we speak, pati si Canlaon, binabantayan din po yan. So, nagpa-prioritize po tayo kung saan pupunta yung ating mga N95 and KN95 masks para hindi natin papayagan na malanghap ng ating mga kababayan yung abo. Okay. Yusek, pahabol dun sa N95 and KN95 mask, paano po malalaman ng ating mga kababayan pagka oras na itong palitan? Like, baka kasi masyado
masyado na matagal ginagamit, hindi na effective. Opo, magandang tanong yan, Joshua. No? Nung panahon ng pandemic, mahigpit kami na hindi kami puwapayag na gamitin pa ulit-ulit ang mga N95 mask kasi ang kalaban natin noon ay ang virus. Pero ito kasi ay alikabok. So as long as hindi naman po visibly soiled, ibig sabihin hindi naman siya yung sobrang tabunan na ng alikabok at pwede hong pagpaginto, puwapayag kami na ma-reuse ito for practical reasons. Dahil mahirap po yung laging fresh yung pinapalitan na mask kung reusable pa naman. Pero as a good indicator, Joshua, Yusek March, kapag napansin natin na hirap na yung paghinga, ibig sabihin kargado na, no? Masyado na maraming alikabok yun, kailangan na pong palitan. Okay. Kaugnay naman po nitong lindol sa Eastern Samar, ano po ang naging aksyon ng DOH sa pagtugon sa mga posibleng nasugatan at naapektuhang komunidad? Nagkaroon po tayo ng mabilisang assessment no, dun sa ating Eastern Visayas Regional Office. Pero particular nakatutok sila sa San Julian, Eastern Samar. Nagkaroon po ng tawag namin na rapid assessment ng mga health facilities. Nananatiling fully functional lahat po ng ating mga health facilities sa Region 8 dun sa may lugar na naglindol. Bagamat may nakita ng mga minor cracks sa mga rural health unit ng San Julian at Maslog at may gumuhong perimeter wall. Pader lang po naman no, sa labas ng Llorente Municipal Hospital, hindi po ito naka-apekto sa kanilang operasyon. Patuloy po ang kanilang pagbigay ng serbisyo. Okay, Yusek, ano po ang mga paalala ng DOH sa publiko hinggil po sa mental health, sanitation at pag-iwas sa mga sakit sa mga komunidad na maaaring nasa evacuation o recovery phase matapos ang lindol, maging po sa mga shelters na apektado po ng ashfall? Yes, Yusek March, no, mabuti na pag-uusapan natin ito. Ang mental health, hindi lamang po kapag walang dilubyo pag normal. Actually, mas kailangan po yan pag meron tayong mga ganitong sakuna. So meron po tayong mental health and psychosocial services. Doon po sa gawing Albay, doon sa ating mga lugar na apektado ng Mayon ngayon, nakapagtala na kami ng 229 na ating mga kababayan na natulungan ng Department of Health para sa kanilang mga mental health concerns. Ongoing po yan, doon po sa ating Eastern Visayas naman, ganoon din po, wala lang sa akin yung eksaktong numero, pero ang mental health and psychosocial services ay patuloy na binibigay. Okay, maraming salamat po, Yusek Albert, sa mga impormasyon na inyong ibinahagi sa amin mula sa Department of Health. Always welcome, Yusek March, Joshua.